Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1336. Tagumpay. Swoosh. Ang figure ni Xiaoyan ay nagbagong anyo sa isang kulay dugo na meteorite sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga nagulat na mata habang siya ay bumaril patungo sa maputlang mukha na si Guyao. Ang isang apat na kulay na Fire Lotus ay naglalabas ng maliwanag na ningning. Umapaw mula rito ang isang alon ng parang annihilation na lakas, na naging dahilan upang maging marahas ang lahat ng malapit na enerhiya. Ang bilis ni Xiaoyan ay kasing bilis ng kidlat. Sa isang iglap lang, nagpakita siya ng 100 talampakan sa harap ni Guyao. Ang ligaw at marahas na enerhiya na inilalabas ng apoy na lotus ay tunay na nagdulot kay Guyao na makaramdam ng aura ng kamatayan. Gayunpaman, ginamit lang niya ang Silent Destruction Finger at ang kanyang katawan ay walang laman ng Daoqi. Nagulat din siya kay Xiaoyan. Sa pagkakataong iyon, hindi niya magawang umiwas. Ang tanging magagawa niya ay panoorin ang makinang na apoy na mabilis na kumikinang sa kanyang mga mata. Nagbago ang mukha ng lahat mula sa angkan ng Gu nang makita nilang walang balak tumigil si Xiaoyan. Sinadya ni Xiaoyan na maghatid ng isang nakamamatay na suntok. "Ugh! Xiaoyan, maawa ka." Nang malapit nang dumampi sa katawan ni Guyao ang Fire Lotus sa kamay ni Xiaoyan, isang walang magawang buntong hininga ang biglang umalangaw-ngaw sa stadium. Matapos tumunog ang boses na ito, biglang tumahimik si Xiaoyan at ang apoy na lotus sa kanyang kamay. Ni hindi naka-advance kahit kaunti. Ang orihinal na napakaligaw at marahas na lotus ng apoy ay naging banayad sa sandaling ito. Ang ganitong uri ng pagbabago ay naging sanhi ng pagliit ng mga mata ni Xiaoyan. Sinubukan niyang magpumiglas, ngunit sa huli ay natuklasan niyang hindi siya makagalaw kahit kaunti. Bahagyang nanlamig ang kanyang puso. Talagang maraming eksperto sa loob ng angkan ng Gu. Unti-unting lumitaw sa harap ni Xiaoyan ang isang mukhang mahinang matanda nang tumahimik ang espasyo. Nakasuot ng puting roba ang taong sumulpat. Kulay snow white ang buhok at kilay niya. Ang kanyang malalalim na mata ay hindi nagpakita ng kahit kay-titing na labo. Sa halip, mayroong walang katapusang pagsipsip ng isang black hole. Ang isang tao ay maaaring hindi sinasadyang mahulog dito kung ang isang mata ay tumingin sa ibabaw, na nagbibigay sa isa ng isang napaka-misteryosong pakiramdam. Elder Tung Zuan. Si Gu Chen at ang iba pang elder ng Gu Clan ay nagmamadaling yumoko at magalang na binati ang matandang ito. Ang matandang lalaki na tinawag na Elder Tung Zuan ay tumango. Pagkatapos nito, dumausdas ang kanyang mga mata kay Xiaoyan habang siya ay mahinang bumantong hininga. Iniabot niya ang kanyang nangungunot na kamay at tinanggap ang natahimik na apoy na lotus mula sa kamay ni Xiaoyan. Pagkatapos nito ay marahan niya itong kinurot. Ang lotus ng apoy, na naglalaman ng puwersa ng paglipol, ay tahimik na naputol. Hindi ito nagdulot ng kahit kay-titing na ripple. Matapos malutas ang malaking bomba na kilala bilang Annihilation Fire Lotus, sa wakas ay iwinagayway ni Elder Tung Zuan ang kanyang manggas at tinanggal ang mga pagpigil ni Xiaoyan. Pinitik niya ang kanyang daliri at isang banayad na enerhiya ang lumabas sa kanyang manggas. Pagkatapos nito, pumulupot ito sa katawan ni Xiaoyan. Palibhas ay nalubog sa banayad na enerhiyang ito, ang mga peklat ng dugo sa ibabaw ng katawan ni Xiaoyan ay mabilis na nawala. Sa isang kisap mata, tuluyan na silang nawala. Maraming salamat Elder. Nakaramdam ng pangangilabot si Xiaoyan sa kanyang puso nang masaksihan niya ang husay ni Elder Tung Zuan. Hindi siya isang taong walang alam. Talagang imposible para sa kanya na patayin si Guyao sa loob ng Gu realm na ito. Dahil ito ang nangyari, ginamit niya ang pagkakataong ito para umatras, iharap ang kanyang mga kamay kay Elder Tung Zuan, at pasalamatan siya. Nakangiting tumango si Elder Tung Zuan. Ang kanyang mga mata ay dahan-daang dumampi kay Xiaoyan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya sa namamaos na boses. Hindi inaasahan na ang Xiao Clan ay makakapagbuo pa rin ng isang tulad nito. Malamang na si Xiao Zuan ay labis na nalulugod kung malaman niya ang tungkol dito. Guyao, natalo ka na sa laban na ito. Pagkasabi nito, nilinga ni Elder Tung Zuan ang mukhang mapatla na si Guyao. Mahigpit na kinuyam ni Guyao ang kanyang mga kamay. Umalangaw-ngaw ang mahinahong boses ni Elder Tung Zuan sa ganap na tahimik na stadium na ito.
Biglang nanginig ang katawan ni Guyaw nang marinig niya ito. Malinaw niyang naunawaan na kung hindi nakialam si Elder Tongzuan sa huling sandali, ang kasalukuyang kalagayan niya ay nalipol na ni Xiaoyan. Kahit na ganito ang nangyari, nahirapan ang kanyang mapagmataas na sarili na tanggapin ang malupit na katotohanan ito. Hindi niya inaasahan na matatalo siya sa basurahan ng angkan ng Xiao. Isang taong hindi pa niya tinitingnang seryoso. Ang tagumpay ay isang tagumpay. Ang pagkatalo ay isang pagkatalo. Kung wala kang lakas ng loob na aminin na ikaw ay natalo, anong karapatan mo para maging isang general ng Black Submerged Army? Anong karapatan mo para maging Black Submerged King? Ang mahinang boses ni Elder Tongzuan ay nagkaroon ng karagdagang katigasan nang makita niya ang mahigpit na nakakuyom na kamao ni Guyaw. Si Guyaw ay nakadikit ang kanyang mga ngipin. Ilang sandali pa, sa wakas ay nakalanghap siya ng malalim na hangin. Dama po ang kanyang mga mata kay Xiaoyan habang ayaw niyang sabihin. Natalo ako. Talagang inamin ni Guyaw ang pagkatalo. Tahimik ang stadium habang ang lahat ay nakatingin sa langit. Napuno ng hindi paniniwala ang mga mata ng maraming miyembro ng angkan ng Go. Si Guyaw ay maaaring may ranggo sa tuktok ng mga nakababatang henerasyon ng Gu clan. Gayunpaman, kahit na siya ay natalo ng isang inapo ng tinanggihang angkan ng Xiao. Ang ganitong uri ng malupit na katotohanan ay nagdulot sa kanila ng matinding kawalang paniwala. Paano ito posible? Si Lin Shu, Ling Quan, at ang iba pa ay napalaki ang kanilang mga bibig. Hindi sila nakaimik. Ang ganitong uri ng pagtatapos ay lumampas sa lahat ng kanilang mga inaasahan. Si Xiaoyan ay hindi isang ordinaryong tao. Ang mga bagay na naranasan niya ay malayo sa kung ano ang maihahambing ni Guyaw. Hindi katakataka na siya ay nanalo. Ang iilan sa inyo ay hindi dapat magudyok sa kanya sa hinaharap. Kung hindi, kayo ay naghahanap lamang ng sarili ninyong kahihiyan. Inangat ni Guzin ang kanyang ulo. Napatingin siya sa figure sa langit. Ang figure ay mukhang payat, ngunit ito ay nagtataglay ng malabundok na determinasyon. Nanlaki ang bibig ni Lin Shu at ng iba nang marinig nila ito, ngunit wala silang sinabi. Maging si Guyaw ay natalo ni Xiaoyan. Sa kanilang lakas, ang paghakbang pasulong ay katumbas ng pagpayag sa kabilang partido na matalo ang mukha ng isa. Napangiti si Guyaw nang makita niya ang kilos nila. Ang kanyang mga mata ay biglang lumipat sa isang malaking kagubatan na malayo sa stadium. Isang liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Hihihi. Ginamit pa niya ang silent destruction finger pero natalo pa rin. Ang suntok na natanggap ni Guyaw sa pagkakataong ito. Mukhang minamaliit natin itong Xiaoyan. Isang matayog na puno ang nakatayo kung saan damapo ang mga mata ni Guzin. Tatlong figure ang nakatayo sa tuktok ng puno. Isang lalaking nakasuot ng pilak ang nakatingin sa langit at tumatawa. Siya ay talagang napakalakas. Kung siya ay nasa parehong antas ni Guyaw, si Guyaw ay mas mabilis na natalo. Malakas na nagsalita ang isang matipunong lalaki na may boses na parang kulog. Bagamat ang taong ito ay mukhang hanggal, ang aura na lumabas sa kanyang katawan ay napakalakas. Para itong lupa, tila mabigat at malakas. Kung siya ay isang 8-star daw zone, kahit na kayong dalawa ay hindi magiging tugma para sa kanya. Isang mahinang boses ang narinig. Nanggaling ito sa isang figurang nakatayo sa harapan. Simpleng bihis ang taong ito. Siya ay gwapo na may hitsura na nagbigay sa isa ng pinong pakiramdam. Ang kanyang aura ay hindi mukhang mas malakas kaysa sa iba pang dalawa. Gayunpaman, malinaw na siya ang pinuno ng tatlo mula sa kanyang kinatatayuan. Kumusta naman si Big Brother? Natatawang tanong ng lalaking nakapilak na iyon. Baka pareho tayong masugatan ng malubha. Ngumiti ang lalaking nakaberdeng damit para lamang magbigay ng nakakagulat na sagot. Bahagyang nagbago ang mukha ng matipunong lalaki at ng lalaking nakasuot ng pilak nang marinig ang sagot nito. Ang taong ito ay maaaring mukhang mapayapa, ngunit ang kanyang mga buto ay nagtatago ng isang kalupitan na higit sa lahat dito. Ang kalupitan na ito ay malamang na nakuha mula sa pagdanas ng maraming mga labanan sa buhay at kamatayan. Ngumiti ang lalaking nakasuot ng berde at sinabi, "Huwag na nating pakialaman ang usapin ni Zon sa hinaharap. Naabot na ng Xiaoyan na ito ang ating mga minimum na kinakailangan. At saka,
Walang makakatakas kung talagang magagalit tayo sa kanya. Kahit na nabigo si Guyaw sa pagkakataong ito, malamang na hindi na niya maiiwasan ang ilang gulo sa hinaharap. Ugh! Buti na lang at hindi ko inilabas ang ulo ko. Nagtawanan ang lalaking nakasuot ng pilak at ang matipunong lalaki nang marinig nila ito. Tama, Big Brother, hindi mo ba kailangan pumunta at kumuha ng pagsusulit? Ang lalaking nakaberdeng damit ay umiling at mahinang sinabi. Nakakuha na ako ng pagsusulit. Oh, paano ang resulta? Ang lalaking nakasuot ng pilak at ang matipunong lalaki ay nagpahayag ng pananabik sa kanilang mga mukha nang marinig nila ito. Halos hindi ko naabot ang 9th grade bloodline. Ngumiti ang lalaking nakasuot ng berde. Inikat niya ang ulo niya. Isang napakaliwanag na tato ng clan na may malabong kulay na bahaghari na dumadaloy sa ibabaw nito na dahan-dahang lumabas sa kanyang noo. His. Grade 9. Ang grupo ng lalaking nakasuot ng silver ay hindi sinasadyang huminga ng malalim nang makita ang clan tattoo na ito. Puno ng inggit at paggalang ang kanilang mga mukha. Mukhang ang bloodline grade ni Big Brother ay nakakahabol kay Zon-er. Napailing ang lalaking nakasuot ng berde nang marinig ito. Dama po ang kanyang mga mata sa isang nakakaakit na figure sa di kalayuan bago bumulong. Paano ito naging napakadali? Ang bloodline ni Zon-er ang pinaka-perpekto sa kasaysayan ng angkan ng Go. Nagulat silang dalawa nang marinig ang mga salitang iyon. Mukhang may naisip sila, at isang hindi paniniwala ang bumungad sa kanilang mga mata. Pwede bang? Hindi naman, tama ba? Sige, dahil natapos na ang laban, Xiaoyan, Guyaw, kayong dalawa ay dapat umalis. Kinuwiwi ni Elder Tongzuan sa langit ang kanyang kamay kina Xiaoyan at Guyaw habang nagsasalita siya. Bahagyang tumango si Xiaoyan nang marinig niya ito. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay patungo kay Elder Tongzuan. Pagkatapos nito, tumalikod siya at bumalik sa kanyang upuan sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga mata na naroroon nang hindi tumitingin kay Guyaw. Napahawak si Elder Tongzuan sa lupa pagkatapos makita silang dalawa na bumalik sa kanilang mga upuan. Ang parisukat, na nasira hanggang sa punto kung saan lumitaw ang daan-daang mga butas, ay nagsimulang manginig. Hindi mabilang na malalaking bato ang mabilis na nakausli palabas. Pagkatapos nito, sa isang alon ng manggas ni Elder Tongzuan, nawala ang malalaking batong iyon sa kung saan. Isang maayos at makinis na malaking batong parisukat ang muling lumitaw sa mga mata ng lahat. Ako ang magsasagawa ng natitirang seremonya. Biglang sinabi ni Elder Tongzuan pagkatapos makumplito ang pagkilos na ito. Nagulat si Gu Chen at ang iba pang mga elder nang marinig nila ang mga salitang ito. Kaagad, tila naintindihan nila ang isang bagay, isang gulat na ekspresyon ang lumitaw sa kanilang mga mata nang agad silang yumuko at tumabi. Si Elder Tongzuan ay dahan-daang lumapag mula sa langit pagkatapos umalis ang ibang mga elder. Pagkatapos nito, ang kanyang nakangiting mga mata ay lumingon sa kaakit-akit na figure sa espesyal na lugar. Marahan niyang sinabi, Zon-er, ikaw na. Battle Through the Heavens. Kabanata 1337. Divine Bloodline. Ang mga mata ng lahat ng tao sa stadium ay natuon sa kaakit-akit na figure sa isang iglap pagkatapos tumunog ang boses ni Elder Tongzuan. Siya ang tunay na perlas ng angkan ng Go. Senior Brother Xiaoyan, okay ka lang ba? Gayunpaman, ganap na binaliwala ni Zon-er ang mga tingin ng lahat. Medyo nag-aalala ang maganda niyang mga mata. Tumingin siya kay Xiaoyan, na bumalik sa kanyang upuan, at mahinang nagtanong. Okay lang ako. Naubos ko na ang sarili kong lakas. Magiging maayos din ang lahat kapag nagpahinga ako sandali. Ngumiti si Xiaoyan. Naramdaman niya na ang mga tingin ng mga miyembro ng Gu Clan ay nagbago nang tumingin sila sa kanya. Maliwanag, ang pagkatalo niya kay Guyaw ay marahas na nagulat sa kanila. Ang maselang kamay ni Zon-er ay marahang pinunasan ang bakas ng dugo sa sulok ng bibig ni Xiaoyan. Wala siyang sinabi, ngunit may mahinang galit na sumasayaw sa loob ng kanyang magandang mga mata. Bagamat si Xiaoyan ay nanalo sa pagkakataong ito, may panganib sa buong laban. Kung si Xiaoyan ay hindi nabuo ang Annihilation Fire Lotus sa huling sandali, siya ay, kahit papaano, ay malubhang nasugatan ng Silent Destruction Finger ni Guyaw. Hindi pa tapos ang usapin ngayon. Guyaw,
Mas mabuting huwag ka nang mapunta sa mga kamay ko sa susunod. Kung hindi, tiyak na hahayaan kitang matikman ang pakiramdam na ito. Naikuyom ni Zun-Er ang kanyang kamay. Pagkatapos nito, tumanggo siya sa harap ng nakangiting mukha ni Xiaoyan. Naanod ang kanyang katawan, at dahan-daang lumapag sa plaza na parang sumasayaw na paro-paro. Tiningnan ni Elder Tongzuan ang medyo malamig na mukha ni Zun-Er. Hindi niya sinasadyang tumawa at sinabing, "Pag, dapat mo ring malaman na sa iyong kahusayan at katayuan mo sa angkan ng Go, hindi nakakagulat na mangyari ang ganoong bagay." Nangangailangan si Xiaoyan ng ganoong hamon. Kung hindi, napakahirap para sa kanya na talagang tanggapin ng mga miyembro ng clan na iyon. Sana ito na ang huling pagkakataon. Sumagot si Zun-Er sa malamig na boses. Makatiyak ka. Napatunayan na niya ang kanyang sarili sa kanyang lakas. Walang bulag na tao ang magalit sa kanya sa hinaharap. Tumanggaw si Elder Tongzuan. Pagkatapos nito, sinenyasan niya ang kanyang kamay. Isang 10 talampakang laking star disk ang bumungad sa kanyang harapan. Zun-Er, ikaw na. Dahan-daang humakbang si Zun-Er. Dahan-daang hinawakan ng kanyang kamay ang star disk habang nakapikit ang maganda niyang mga mata. Matapos ipikit ni Zun-Er ang kanyang mga mata, may ilang liwanag na nagsimulang lumabas mula sa kanyang kamay. Sa ilalim ng liwanag na ito, ang isang bituin ay nagsimulang tahimik na lumitaw sa star disk. Lahat ng mga mata na naruroon ay nakatuon sa star disk. Ang paglitaw ng bawat bituin ay magiging sanhi ng marahas na tibok ng puso ng maraming tao. Isang bituin. 2 bituin. 5 bituin. 7 bituin. 8 bituin. Naging magaspang at mabigat ang hininga ng lahat ng naruroon nang makita nilang dumarami ang mga bituin sa star disk. Natuklasan ng mga may matalas na pandama na maging ang espasyo mismo ay nagsimulang magbago. Nagkaroon ng hindi malinaw na malakas na aura na hindi malinaw na ibinubuga. Maliwanag, sila ang mga eksperto mula sa angkan ng Go na hindi nagpahayag ng kanilang sarili. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi na sila mananatiling tahimik at sinimulang obserbahan ang plaza. Dinagtagal pagkatapos lumitaw ang ika-8 bituin sa star disk sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga mata, isa pang malakas na liwanag ang natipon. Ang isa pang bituin ay dahan-daang nabuo sa gitna ng mga tunog mula sa paglanghap ng malamig na hangin. 9 star, isang grade 9 bloodline. Halos lahat ng miyembro ng Gu Clan ay nakahinga ng malalim ng malamig na hangin nang makita nila ang 9 na nakasisilaw na bituin sa star disk. Maging sina Gu Shan, Gu Chen, at ang iba pang elder na may ganoong lakas, tahimik na hinigpitan ang kanilang mga kamay, na inilagay sa kanilang mga armrests. Hindi kumikislap ang kanilang mga mata habang nakatitig sa star disk. Isang excitement ang sumasayaw sa kanilang mga mata. Nangangahulugan ang grade 9 bloodline na ang Gu Clan ay magkakaroon ng miyembro ng clan na may potensyal na umabant sa Daosheng class. Bagamat ito ay tungkol lamang sa potensyal at sapat na oras ay makakagawa ng bagong Daosheng. Si Daosheng ay isang pag-iral na kumakatawan sa rurok ng mundong ito. Kahit isang ultimate faction tulad ng Gu Clan ay pinahahalagahan sila dahil nakipagkompetensya sila sa dami ng mga Daosheng na taglay nila. Kung sino ang nagtataglay ng mas maraming Daosheng ay magiging nangungunang paksayon. Ito ay talagang isang grade 9 bloodline. Ang lakas ng bloodline ni Zun-Er ay talagang walang katumbas na lakas. Ang lalaking nakapilak na nakadamit sa malaking puno sa di kalayuan ay hindi sinasadyang napatitig sa kanyang bibig nang makita niya ito. Gulat at puno ng inggit ang mukha niya. Hindi pa tapos. Kung grade 9 bloodline lang yan, hindi sana magtipon-tipon ang mga matandang iyon dito. Nagsalita ang lalaking nakaberdeng damit sa mahinang boses. Nanginig ang puso ng lalaking nakasuot ng pilak at ng matipunong lalaki nang marinig nila ang kanyang mga salita. Nagkatinginan sila at nakita nila ang hindi makapaniwala sa mga mata ng kabilang partido. Habang tumutunog ang mga salita ng lalaking nakasuot ng berde, ang liwanag na ibinubuga ng ika-9 na bituin sa star disk ay naging mas maliwanag sa harap ng mga mata ni Elder Tongzuan na napakasaya. Tuktok ng 9th grade. Nakatitig ang mga mata ni Elder Tongzuan sa napakaliwanag na bituin. Kahit na sa kanyang kalmado na estado ng pag-iisip, ang kanyang puso ay kusang tumitibok sa sandaling ito.
Biglang nanginginig ang kamay ni Zon-er sa harap ng hindi mabilang na mga mata. Ang kanyang kamay ay tila naging transparent sa sandaling ito. Mabilis na umagos ang dugo sa kanyang mga daluyan ng dugo. Ang mga piraso ng gininto ang liwanag ay sumunod sa mga daluyan ng dugo na ito at mabilis na natipon sa kanyang kamay na dumampi sa star disk. Ang golden light spot ay naging mas siksik. Sa huli, ang braso ni Zon-er ay tila gawa sa dilaw na ginto. Biglang nanginig ang star disk nang umabot sa rurok ang ningning na ito. Maraming maliliit na crack lines ang nagsimulang lumitaw. Pagkatapos nito, nagsimula silang mabilis na kumalat. Nakakatakot ang lakas ng bloodline. Kahit ang star disk ay hindi kayang tiisin. Nang makita ang mga bitek na ito, ang mga ordinaryong miyembro ng Guklan at maging ang ilang elder ay nagsimulang magpakita ng gulat na mga ekspresyon. Ang pag-asa sa lakas ng bloodline ng isang tao upang basagin ang star disk, ay isang bagay na hindi pa nila narinig. Buzz buzz. Habang kumakalat ang mga bitek, malabong lumitaw ang isang maliit na dilaw-gintong liwanag sa madilim-itim na rehiyon pagkatapos ng ika-9 na bituin. Sa paglitaw ng gininto ang dilaw na glow na ito, biglang tumahimik ang lahat ng boses ng buong stadium. Maging ang mga malabong aura na nananatili sa langit ay biglang huminto. Ang isang kagalakan ay malabo na kumalat. Ang dilaw-gintong liwanag ay lumitaw lamang nang ito ay mabilis na nakakalat. Sa loob ng isang kisap mata, ang ningning ay naging kasing laki ng hinlalaki at nagsimulang kumawag-kawag. Pagkaraan ng ilang sandali, isang medyo malabo, ganap na gininto ang dilaw na bituin ang lumitaw sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga mata. Bang! Sa sandaling lumitaw ang ika-10 golden yellow star, ang star disk ay nagbuga ng putok at sumabog. Isang golden yellow light pillar ang bumaril patungo sa langit mula sa mga kamay ni Zon-er. Kumalat ang sunod-sunod na alon ng malakas na presyon mula sa liwanag na halijing iyon. Sa ilalim ng panggigipit na ito, karamihan sa mga taong naruroon ay nagulat nang matuklasan na ang Daochi sa loob ng kanilang mga katawan ay tumigil sa pag-ikot. Ang takot at paggalang ay nagsimulang kumalat mula sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa. Ito ay isang takot at paggalang ng isang mas mababang nilalang sa isang nakatataas na nilalang. 10 star. Divine Bloodline. Ang lahat mula sa angkan ng Gu ay natigilan habang nakatitig sa gininto ang dilaw na liwanag na haligi na bumaril patungo sa langit. Nagtaglay sila ng kaparehong bloodline ni Zon-er. Mas malakas pa sa kanila ang ganoong pressure. Maraming miyembro ng Guklan ang hindi nakayanan ang matinding pressure na ito. Naglabas sila ng puff sound habang nakaluhod sila sa lupa. Napuno ng matinding init ang kanilang mga mukha. Pinanood ng grupo ni Xiaoyan ang kalahati ng mga miyembro ng Guklan na lumuhad sa isang iglap. Kabilang sa kanila ay si Lin Shu at ang iba pa. Hindi lumuhad ang ilang elder at ang lakas ni Guyao. Gayunpaman, yumuko pa rin sila. Ang mga mata nilang iyon ay hindi nang ahas na tumingin ng diretsyo sa gintong dilaw na figure. Napakahusay na babae. Banal na bloodline. Talagang pinagpala ang Guklan. Mahinang bamantong hininga si Mang Tianchi. Hindi maitago ng boses niya ang inggit. Bilang miyembro ng Lei Clan, natural na naiintindihan niya kung gaano kahalaga ang tinatawag na divine bloodline na ito sa isang sinaunang clan. Hahaha. Dapat alam mo kung gaano nakakatakot si Zon-er ngayon, tama ba? Ang lalaking nakadamit na berde sa matayog na puno ay ipinikit ang kanyang mga mata at tumingin sa gintong liwanag sa di kalayuan. Ngumiti siya at nagsalita sa dalawang nakatulala na nasa likod niya. Divine Grade. Nagpalitan ng tingin ang lalaking nakasuot ng pilak at ang matipunong lalaki. Pakiramdam nila ay puno ng pait ang kanilang mga bibig. Bagamat kanina pa nila nahulaan ang kanilang mga puso, nauwi pa rin sila sa kawalan ng paniniwala ng ang ganitong uri ng hula ay naging katotohanan. Pagkatapos ng lahat, ang isang banal na linya ng dugo ay hindi lumitaw sa loob ng angkan ng Gu sa huling 1000 taon. Ang gintong liwanag na haligi ay bumaril patungo sa langit. Ilang sandali pa, dahan-dahan itong naglaho bago nag-transform sa isang sinag ng gininto ang liwanag na muling pumasok sa katawan ni Zon-er. Sa pagkakataong ito, dahan-dahan niyang iminulat ang maganda niyang mga mata. Wala siyang naramdaman na kaunting pagtataka sa katahimikan sa paligid. Sa halip,
Ang kanyang kalmadong mga mata ay tumitig sa mainit na mukha ni Elder Tongzuan sa kanyang harapan. Ito talaga ang Divine Bloodline. Tuwang-tuwang bamulong si Elder Tongzuan habang nakatingin sa kanya si Zon-er. Saka lang siya unti-unting kumalma. Ngumiti ito sa kanya. Pagkatapos nito, naging mataimtim ang kanyang mukha habang magalang na iniabot ang kanyang dalawang kamay. Kasunod nito, marahan silang napapikit sa bakanteng espasyo sa harapan niya. Isang kurap na kulay bahaghari na dragon pen ang lumitaw sa kanyang kamay nang gawin niya iyon. Ang mga mukha ng lahat ng miyembro ng Guklan ay nagpakita ng isang magalang na ekspresyon sa sandaling lumitaw ang Rainbow Dragon Pen na ito. Napabuntong hininga si Mang Tianchi nang makita ang kumukutitap na Dragon Pen na kulay bahaghari. Ungol niya. Rainbow Heavenly God Pen. Ito ay isang bagay na hindi nagamit ng angkan ng Gu sa nakalipas na 1,000 taon. Naalis na ba nila ito ngayon? Battle Through the Heavens. Kabanata 1338. Rainbow Clan Tattoo. Magalang ang ekspresyon ni Elder Tongzuan habang hawak niya ang Rainbow Dragon Pen sa kanyang kamay. Napuno ng pananabik ang kanyang puso. Ang Rainbow Heavenly God Pen na ito ay hindi ginamit ng Guklan sa loob ng 1,000 taon, ngunit ito ay aalisin ng selyo. Zon-er. Hawak ni Elder Tongzuan ang Rainbow Heavenly God Pen sa kanyang kamay habang nakatingin kay Zon-er. Tumango si Zon-er nang makita niya ito, at pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Naging seryoso ang ekspresyon ni Elder Tongzuan nang makita niyang tumango si Zon-er. Isang napakalaking aura ang lumabas sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Pagkatapos nito, humigpit ang kamay na may hawak sa Rainbow Heavenly God Pen. Sumayaw ang kanyang braso at maraming misteryosong linya ang nagsimulang mabilis na nabuo sa ilalim ng kanyang palad. Kasunod ng pagsasayaw ng Rainbow Heavenly God Pen, maraming mga simbolo na may kulay bahaghari ang nagsimulang lumitaw sa makinis na noo ni Zon-er sa bawat paghampas. Ang bahaghari na ito ay isang napakatalino na kulay. Ito ay maraming beses na mas malakas kumpara sa kulay ng bahaghari sa noo ng lalaking nakasuot ng berde. Ang banal na baitang at ang ikasyam na baitang ay ang pagkakaiba ng isang baitang. Gayunpaman, mayroon pa ring napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Ang ekspresyon ni Elder Tongzuan ay naging mas seryoso sa bawat hagod ng tato ng Rainbow Clan. Nang inig ang kamay na hawak niya ang Heavenly God Pen. Ang Dao-Chi sa loob ng kanyang katawan ay mabilis na umagos na parang tubig baha. Nakakatakot ang Heavenly God Pen. Hindi katakatakang walang sino man ang may kwalipikasyon na hawakan ito sa loob ng 1,000 taon. Mula sa antas na ito ng pagkahapon ng Dao-Chi, sino mang walang lakas ng isang Dao-Sheng ay mahihigop ng tuyo. Bumaba ang ekspresyon ni Elder Tongzuan nang maramdaman niya ang mabilis na paghina ng Dao-Chi sa kanyang katawan. Mabilis niyang itinoon ang kanyang isip at kinokontrol ang perpektong orbit ng panulat. Chi-Chi. Sumayaw ang Rainbow Heavenly God Pen sa isang lugar na kalahating pulgada o higit pa sa harap ni Zon-er. Maraming linya ng bahaghari ang patuloy na lumitaw sa kanyang noo. Ho! Ang pagguhit na ito ng Clan Tattoo sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga titig ay nagpatuloy ng halos 10 minuto bago ito natapos. Matapos ang huling paghampas, isang malamig na pawis ang hindi sinasadyang bumuhos sa mukha ni Elder Tongzuan sa kabila ng kanyang matinding lakas. Kahit napagod na siya, puno pa rin ng excitement ang mga mata niya. Tapos na. Ang mahigpit na nakapikit na mga mata ni Zon-er ay dahan-daang bumukas matapos marinig ang boses sa tabi ng kanyang tainga. Sa sandaling imulat ang kanyang mga mata, ang tato ng Rainbow Clan sa kanyang noo ay biglang nagbuga ng malakas na rainbow glow. Plop! Sa ilalim ng rainbow light na ito, napakaraming makapangyarihang miyembro ng clan mula sa Guklan ang hindi nakayanan ang pressure na nagmumula sa kaibuturan ng kanilang kaluluwa. Isang plop ang tumunog habang lumuhad sila para kay Zon-er na may mailap at mainit na mukha. Ha. Ang Rainbow Clan Tattoo ay sa wakas ay lumitaw sa aming Guklan pagkatapos ng 1,000 taon. Isang matandang tawa ang malabong umalangaw-ngaw mula sa malayong kalangitan nang pumutok ang liwanag ng bahaghari. Ang tawa ay sobrang mahina at panandalian. Kung hindi matalas ang tenga ng isang tao, imposibleng matukoy ang boses. Ito ay hindi inaasahan na maging ang taong ito ay nabalisa.
Bahagyang nagulat si Elder Tongzuan nang marinig niya ang hindi pangkaraniwang matandang boses na ito. Agad siyang yumoko sa isang parte ng langit. Saglit lang ang ilaw ng bahaghari bago ito tuluyang umatras sa Rainbow Clan Tato sa makinis na noo ni Zun-Er. Nanginginig ang Clan Tato bago unti-unting nawala. Ang Clan Tato na ito ay hindi lilito sa ibabaw. Lilito lang ito kapag sinadyang ipatawag ng may-ari nito. Tara na, walang makikita. Sa darating na panahon, siguradong malalampasan ni Zun-Er ang lahat sa loob ng clan. Napangiti ang nakaberdeng damit na lalaki sa matayog na puno sa di kalayuan nang magkalat ang liwanag ng bahaghari. Ngumiti lang siya at tatalikod na sana nang biglang lumingon ang mga mata niya sa isang upuan. Ang mga mata ng medyo namumutlang si Xiaoyan ay itinapon sa kanyang kinatatayuan. Hahaha. Natuklasan na ba tayo? Anong matalas na pandama? Napangiti ang lalaking nakasuot ng berde nang makita ang mga mata ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, ang kanyang mga daliri sa paa ay idiniin sa tuktok ng puno bago ang kanyang katawan ay naanod at umatras. Sa loob ng ilang iglap, nawala na siya. Sumunod malapit sa likuran ang lalaking nakasuot ng pilak at ang matipunong lalaki. Talagang marami kasing eksperto ang mga ulap sa Gu Clan na ito. Ang Dowdy bloodline ay talagang karapat-dapat na pukawin ang inggit ng iba. Nakakunot ang noo ni Xiaoyan habang pinagmamasdan ang misteryosong lalaking nakasuot ng berde. Ang taong ito ay dapat na miyembro ng Gu Clan. Gayunpaman, ang pressure na iniwan niya para kay Xiaoyan ay mas malakas pa kaysa kay Guyao. Umalis na rin tayo. Walang interesante sa susunod na seremonya. Tumayo si Xiaoyan mula sa kanyang upuan, kinulong ang kanyang mga kamay, at nagpaalam kay Mang Tianqi. Pagkatapos nito, ngumiti siya kay Zun-Er sa plaza. Pinamunuan niya ang grupo ng Little Fairy Doctor. Tumalikod sila at bumalik gamit ang rutang dinaanan nila noon. Ang batang ito ay malamang na nagkaroon ng malubhang pinsala. Bagamat pinagaling ni Elder Tongzuan ang kanyang mga panlabas na sugat, ang Silent Destruction Finger na iyon ni Guyao ay isang napakagandang Tian class na Dao skill. Hindi napigilan ni Mang Tianqi si Xiaoyan habang pinapanood ang grupo na umalis. Natural na naiintindihan niya na ito ay isang makitid na tagumpay sa kabila ng pagkapanalo ni Xiaoyan sa pagkakataong ito. Dahil tapos na ang seremonya, alis muna ako. Nag-alala rin si Zun-Er sa mga pinsala ni Xiaoyan nang makita niyang umalis ang grupo ni Xiaoyan. Hindi niya nais na magpatuloy na manatili sa lugar na ito. Matapos bigkasan ang mga salitang ito kay Elder Tongzuan, hindi niya pinansin ang tugon nito, at hinabol ng kanyang katawan ang grupo ni Xiaoyan sa harap ng maraming tingin ng may isang flash. Walang magawang umiling si Elder Tongzuan nang makita niyang umalis si Zun-Er ayon sa gusto niya. Mapait siyang tumawa. Mukhang hindi sapat ang Divine Bloodline. Mas maganda pa rin ang Xiao Clan. Wala silang kailangang gawin, pero nakakuha sila ng manugang na may banal na bloodline. Isang figure na natatakpan ng itim na damit sa isang sulok ng parisukat ay tumingin sa malayong likod ni Zun-Er na may kumikislap na mga mata. Nagkaroon ng mahinang malamig na kislap sa loob nila. Ito ay hindi inaasahan na ang Gu Clan ay gumawa ng isang banal na bloodline. Mukhang siya ay magiging isang malaking kaaway ng aking Han Clan sa hinaharap, at maaari pa niyang masira ang plano ng aking Han Clan. Mukhang kailangan kong tahimik na maghanap ng pagkakataon para tapusin ang taong ito. Matapos maranasan ang parang bambang seremonya ni Zun-Er, ang mga sumunod na seremonya ay nahirapang pukawin ang pananabik ng iba. Kaya naman, umalis si Elder Tongzuan, iniwan ang natitirang mga tao sa iba pang mga elder. Sa sandaling ito, nakabalik na ang grupo ni Xiaoyan sa bahay na kawayan sa loob ng kagubatan sa bundok. Ang tahimik na kapaligiran ay naging dahilan upang ang lahat ay nakahinga ng maluwag pagkatapos ng isang abalang araw. Isang araw na pula ang dugo ang nakasabit sa gilid ng langit sa gabi, na nagpakawala ng huling init nito sa lupa. Creak. Marahang itinulak ang isang pintong kawayan na mahigpit na nakasara. Ang Little Fairy Doctor ay malumanay na pumasok. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Xiaoyan sa kama. Kasalukuyang nakabukas ang kanyang mga mata, kaya ngumiti siya at nagtanong. Kumusta ka na? Walang seryoso. Masyado ko lang napagod ang sarili ko. Ang Silent Destruction Force na nailipat sa katawan ko ay inalis sa tulong ni Zun-Er.
Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Sa sandaling ito, mas maganda na ang kanyang ekspresyon pagkatapos ng ilang oras na pahinga. Hindi ako dapat maging sobrang miserable. Gayunpaman, nagiging mas mahirap na tumalon sa pagitan ng mga antas. Napabuntong hininga si Xiaoyan habang nagsasalita. Kasunod ng pagtaas ng kanyang lakas, ang kakayahan ng kanyang pakikipaglaban sa mga antas ay naging mas limitado. Pagkatapos ng lahat, ang bawat bituin pagkatapos ng 5-star Dao Zone class ay napakalaking agwat. Kung ito ay isang ordinaryong Dao Zone, hindi matatalo ng isang tao ang isang kalaban sa mas mataas na antas. Bukod dito, ang kalaban na kinaharap ni Xiaoyan sa pagkakataong ito ay isang mabangis na individual na nagtataglay ng Tian Class Chi Method at Tian Class na Dao Skills. Ang kakayahan ni Xiaoyan na magwagi sa naturang laban ay isang nakakagulat na bagay. Ngumiti at tumango ang Little Fairy Doctor. Sinabi niya, natural lang ito. Kung kapareho mo si Guyaw, malamang na wala siyang kakayahang gumanti. Walang pangako si Xiaoyan sa harap ng mga salita ng Little Fairy Doctor. Tinanong niya, nasaan si Zon-er? Pumunta siya sa angkan ng Gu. Narinig kong sinabi niya na ang Heavenly Tomb na ito ay magbubukas sa loob ng 2 araw. Nagsalita ang Little Fairy Doctor. Heavenly Tomb. Tumibok ang puso ni Xiaoyan nang marinig ang pangalang ito. Bahagi ng dahilan kung bakit siya napunta sa Gu Realm sa pagkakataong ito ay upang magtungo sa libingan na naiwan ng kanyang ninuno na si Xiao Zuan, at mula sa sinabi ni Wu Zuan, ang libingan na ito ay nasa Heavenly Tomb. Sa madaling salita, kailangan niyang pumasok sa Heavenly Tomb bago siya makapasok sa puntod ni Xiao Zuan. Hindi sinasadyang sumimangot si Xiaoyan nang maisip niya ito. Ang relasyon sa pagitan niya at ng Gu Clan ay wala sa magandang lugar. Kaya naman, medyo nag-aalala siya na ang angkan ng Gu ay makialam at pigilan siya sa pagpasok. Ang pangunahing bulwagan ng angkan ng Gu ay maliwanag. Maraming matatandang figure ang nakaupo sa paligid ng malawak na mesa ng pagpupulong. Ang kapaligiran ay solemna at mahigpit. Susunod, tatalakayin natin ang usapin ng pagbubukas ng Heavenly Tomb. Alam ng lahat na may kabuuang 16 na tao ang maaaring makapasok sa Heavenly Tomb. Bawat isa sa 8 sinaunang angkan ay nagtataglay ng 2 pwesto. Gayunpaman, walang sino man mula sa angkan ng Ling ang dumating sa pagkakataong ito. Kaya, 2 pwesto ang naging bakante. Ayon sa mga patakaran, ang ating Gu Clan ay maaaring gumamit ng 2 lugar na ito. Tinatanaw ng mga mata ni Elder Tong Zuan ang buong bulwagan mula sa isang lugar sa mesa ng pagpupulong habang nagsasalita siya. Gayunpaman, dapat mayroong 6 na tao na inayos ng ating Gu Clan para makapasok sa Heavenly Tomb. Sa madaling salita, kulang tayo ng 2 pwesto. Isang elder ang mahinang nagsalita. Hindi ba't ang mga spot para sa Xiao Clan ay palaging ginagamit ng ating Gu Clan? Sapat lang kung idagdag natin ang mga ito. Nagpalitan ng tingin si Gu Chen sa 2 matatanda sa tabi niya bago ibinuka ang kanyang bibig para magsalita. Gayunpaman, ang Xiao Clan ay may Xiaoyan. Siya ay dumating sa pagkakataong ito. Kung ito ang kaso, nag-alinlangan ang isang elder. Ang Xiao Clan ay nabawasan na sa ganoong lawak. Hindi na ito naranggo sa mga sinaunang angkan. Walang masama kung ibubukod ito. Sa tingin ko ay dapat itong maunawaan ni Xiaoyan. Ang puting buhok na si Elder Gu Shan ay nagsalita sa mahinahong boses. Ang ilan sa mga elder ay hindi sinasadyang tumango nang marinig nila ang kanyang mga salita. Gayunpaman, sumimangot si Elder Tong Zuan. Bang! Ang pintong mahigpit na nakasara ay nagbuga ng putok. Napailing ito habang nakakunot ang noo ni Elder Tong Zuan. Ang mga gwardya sa pinto ay malapit na sa galit na sumigaw nang bigla silang lumuhad sa ilalim ng isang kinang ng bahaghari. Elder Gu Shan. Mula nang umalis ang Xiao Clan sa Central Plains, ang Gu Clan ay inuokupa na ang kanilang mga pwesto. Sa kasalukuyan, may dumating na mula sa Xiao Clan, ngunit ayaw mong ibalik ang lugar na ito. Hindi ka ba lumalampas ng kaunti? Ang bahaghari na kumikinang ay lumiwanag sa malaking bulwagan, na kumalat sa lahat ng elder sa loob. Kasabay nito, isang malamig na boses ang biglang tumunog sa loob ng malaking bulwagan na ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1339. Magkita.
Nagbago ang ekspresyon ng medyo maraming elder nang matabyunan ng liwanag ng bahaghari ang bulwagan. Nanginig ang kanilang mga katawan nang hindi sinasadya. Kung hindi sila nagtataglay ng isang mahusay na lakas, ang presyon mula sa linya ng dugo ay malamang na maging sanhi ng kanilang pagluhod tulad ng mga gwardya na iyon. Zon-er. Ang ilan sa mga elder ay mapait na tumawa. Sino pa sa Guklan maliban kay Zon-er ang may ganoong bloodline pressure? Isang magandang figure ang dahan-daang pumasok sa malaking bulwagan sa ilalim ng mga mata ng marami. Ang liwanag ng bahaghari na kumakalat mula sa kanyang mga kilay. Og. Zon-er, itago mo muna ang klan tato. Walang magawa si Elder Tongzon na bumantong hininga. Sinulyapan niya si Elder Gushan, na medyo pangit ang ekspresyon, habang nagsasalita. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Tongzuan, unti-unting hamina ang liwanag ng bahaghari na nagmumula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Pumunta siya sa gilid ng meeting table. Ang ilang galit ay lumulukso sa loob ng kanyang magagandang mata. Alam niyang tiyak na hindi tatanggapin ng mga taong ito si Xiaoyan. Kahit na siya ay nagpakita ng napakahusay na lakas, ang mga taong ito ay hindi pa rin maiwasan na tahimik na hadlangan siya. Zon-er, miyembro ka ng aming Guklan. Mag-isip pa para sa Guklan kapag kumilos ka. Lumubog ang mukha ni Gushan habang sinusubukan niyang pagsabihan siya. Elder Gushan, bagamat miyembro ako ng Guklan, may mga bagay na hindi mo dapat palalampasin. Ang ating Guklan ay nakakuha na ng malaking kalamangan sa usapin ng mga pwesto na magagamit. At saka, ang mga pwesto para sa Shao Clan ay palaging ibinibigay sa ating Guklan mula nang umalis sila sa Central Plains. Sa ganitong paraan, ang ating Guklan ay nakinabang dito pagkatapos ng hindi mo pa nagagawang mahirap. Ibinalik mo ang mga spot sa kanya, naisip mo pa na ibukod siya ng sinumang may konsensya ay hindi gagawa ng ganoong bagay, tama ba? Pinandilatan ni Zon-er si Gushan. Ang kanyang mga salita ay naging lubhang mahigpit, na naging sanhi ng paglubog ng kanyang mukha. Nahirapan siyang bumuo ng retort. Zon-er, ang lugar na ito ay kung saan pinag-uusapan ng mga elder ang iba't ibang mga isyu. Ang pagpasok mo dito ay lumabag na sa mga patakaran. Nakakunot ang noo ni Guchen nang makaisip siya ng sagot. Elder Guchen, nakalimutan mo na ba ang tungkol sa autoridad ng Rainbow Clan Tato? Malamig na tanong ni Zon-er. Nagulat si Guchen nang marinig niya ito. Agad siyang nakaramdam ng kaunting pait. Ayon sa mga alituntunin ng Guklan, sino mang miyembro ng clan na nagtataglay ng Rainbow Clan Tato ay magagawang malampasan ang karamihan sa mga elders sa mga tuntunin ng posisyon. Ang pagpasok sa meeting room na ito ay hindi labag sa anumang mga panuntunan. Sige, itigil mo na ang pakikipagtalo. Kumunat ang noo ni Elder Tongzuan nang sa wakas ay ibinuka niya ang kanyang bibig at inutusan ang mga ito. Ang malaking bulwagan ay naging mas tahimik matapos marinig ang kanyang boses. Maraming mata ang nakatutok kay Elder Tongzuan. Medyo sobra-sobra na talaga kung hindi isama si Xiaoyan. Idagdag siya sa name list para sa Heavenly Tomb na ito. Sinamantala ng ating Guklan ang mga spot ng Shao Clan sa loob ng maraming taon. Ngayon na ang oras para ibalik sila. At isa pa, isang Xiaoyan lang mula sa Shao Clan ang dumating. Kahit napayagan natin siyang makapasok sa Heavenly Tomb, hindi pa rin dapat isipin ng lahat. Ito. Naka-cross finger si Elder Tongzuan habang umaalingaw-ngaw ang mahinahon niyang boses sa paligid ng malaking bulwagan. Kumunat ang noo ni Gushan at ilang elder nang marinig nila ito. Gayunpaman, tumanggo lamang sila. Naunawaan nila na si Zon-er ay nagtataglay ng isang divine bloodline. Kalimutan ang tungkol sa kanyang ama bilang ang kasalukuyang pinuno ng clan. Ang bloodline lang na ito at ang Rainbow Tato ay naging dahilan upang bumigat ng maraming beses ang bigat ng kanyang mga salita. Kahit ang mga may karanasang elder na tulad nila ay hindi siya mapag-alitan. Dahil walang pagtutol, magpapasya kaming gawin ito ng ganito. Magbubukas ang Heavenly Tomb sa loob ng 2 araw. Zon-er, hilingin kay Xiaoyan na maghanda para dito. Nagsalita si Elder Tongzuan. Oo, elders, pasensya na sa abala sa inyo. Bahagyang tumanggo si Zon-er. Iniyuko niya ang kanyang katawan sa magalang na paraan sa lahat ng elder na nakaupo. Pagkatapos nito,
Tumalikod siya at naglakad palabas ng malaking bulwagan sa harap ng magalang na mga mata ng mga nakapaligid na gwardya. Nagkatinginan ang napakaraming elder sa loob ng bulwagan matapos makitang nawala ang likod ni Zon-er. Hindi nila inaasahan na si Zon-er, na kadalasang hindi nakikialam sa mga ganitong bagay, ay kumilos ng napakalakas pagdating sa isang bagay na may kaugnayan kay Xiaoyan. Elder Tong Zuan, nandoon pa rin ang libingan ni Xiao Zuan sa loob ng Heavenly Tomb. Nabigo ang ating mga tao na makapasok sa lugar na iyon kahit ngayon. Natahimik si Gu Shan saglit pagkaalis ni Zon-er bago hindi sinasadyang magsalita. Hindi napigilan ni Elder Tong Zuan ang pagsimangot nang marinig niya ang mga salitang ito. Kayong lahat ay hindi dapat mag-isip tungkol sa puntod ni Xiao Zuan. Dahil sa kanyang mga banal na kakayahan noon, kung ayaw niyang makapasok ang iba sa kanyang libingan, kahit ang pinuno ng angkan ay hindi magkakaroon ng 50% pagkakataon na magtagumpay kung sinubukan niyang pumasok. Kaya, hindi mo kailangang sayangin ang iyong mga pagsisikap. Isang matandang boses ang biglang lumitaw sa loob ng malaking bulwagan habang si Elder Tong Zuan ay nakasimangot. Matalinong itinikom ni Gu Shan ang kanyang bibig nang marinig niya ang boses na ito. Dahil kahit na ang taong ito ay nagsalita, maaari lamang niyang ihinto ang pag-iisip tungkol sa puntod ni Xiao Zuan. Sige, ay dismiss na natin. Kamakailan lang ay nag-imbita ang Gu Clan ng napakaraming eksperto. Dapat kayong lahat ay mas bigyang pansin. Huwag silang gambalain ang mga inapo ng mga mamamayan ng Gu Clan. Naiintindihan. Maraming elder ang magalang na sumagot nang marinig nila ang mga salitang ito. Pagkatapos nito, dahan-dahan silang tumayo at sunod-sunod na lumabas ng hall. Umupo si Elder Tong Zuan sa kanyang upuan. Pinagmasdan niya ang malaking bulwagan na ito na mabilis na walang laman bago bumantong hininga. Paano tinitingnan ng pinuno ng clan at ng iba pa si Xiaoyan? Ang puwang sa isang upuan sa tabi ng mesa ng pagpupulong ay naging distorted matapos ang mga salita ni Elder Tong Zuan ay tumunog. Unti-unting lumitaw ang isang matandang nakasuot ng kulay abo. Mahina niyang sinagot. Palalakihin niya ito. Oh, nagtaas ng kilay si Elder Tong Zuan. Talagang hindi madaling makuha ang matandang ito na may katawa-tawang mataas na mga inaasahan na bigkasan ang mga salitang ito. Paano ang Toshi Ancient Gods Jade? Batay sa aming mga hula, ito ay malamang na kay Xiaoyan. Magiging medyo mahirap ang mga bagay kung ang bagay na ito ay kunin ng angkan ng Han. Nag-alinlangan sandali si Elder Tong Zuan bago nagtanong. Pinunasan ng nangungunot na kamay ng gray-robed figure ang armrest ng upuan. Ilang sandali pa, sa wakas ay sinabi niya. Hindi na kailangang mag-alala. Mareresolba ito. Kaya pala ganito. Ha? Tumanggaw si Elder Tong Zuan at mamulong sa sarili. Isang malabong ulap ang nagtagal sa ibabaw ng isang luntiang bundok, na nagbibigay dito ng anyong paraiso. Gumamit si Xiaoyan ng banayad at mabagal na mga yapak upang maglakad patungo sa tuktok ng bundok. Naghilom na ang mga sugat at pagod sa kanyang katawan. Matapos ang kanyang pisikal na katawan ay sumailalim sa tempering ng Dragon Phoenix na lakas ni Ziyan, ito ay naging napakalakas. Ang kakayahan nitong makabawi ay hindi na kailangan pang banggitin. Ha! Hinayaan ni Xiaoyan na umikot ang flame mantra habang dahan-dahan siyang naglalakad sa kagubatan ng bundok. Hinigop niya ang dalisay na enerhiya at hinayaan nitong salakayin ang bawat parte ng kanyang katawan. Gayunpaman, huminto ang mga paa ni Xiaoyan habang nakalubog siya sa ganoong kalagayan. Mabilis na binuksan ang nakapikit niyang mga mata. Isang mataimtim na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha habang nakatingin sa gilid ng daan sa bundok sa kanyang harapan. Isang figure ang nakatayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay sa lugar na iyon. Bumalandra ang pagkagulat sa mga mata ni Xiaoyan nang tumingin siya sa likod na iyon. Mula sa kanyang sentido, ang taong ito ay hindi nagtataglay ng kahit katiting na aura. Para bang ang taong ito, maging ang espasyo kung saan siya matatagpuan, ay wala. Gayunpaman, posible para sa isang tao na tiyakin na ito ay isang tao kapag ang isa ay tumingin sa kanyang mata. Ang mga magkasalungat na pandaman na ito ay hindi pangkaraniwan. Dumaan lang ang Junior Xiaoyan na ito. Elder, patawarin mo ako kung naabala kita.
Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay sa figurang ito at nagsalita sa isang magalang na boses. Pagkatapos nito, inilipat niya ang kanyang mga paa at dahan-daang umatras. Masyadong kakaiba ang pakiramdam na ibinigay sa kanya ng taong ito, dahilan upang wala siyang ibang pagpipilian kundi maging maingat. Hindi na kailangang umalis. Kanina pa kita hinihintay dito. Napaatras pa lang si Xiaoyan nang may mahinang tawa ang bumungad sa kanyang tainga. Naging nasilaw ang kanyang mga mata. Sa susunod na itinoon niya ang kanyang isip, natuklasan niyang nasa tuktok na pala siya ng bundok. Nagtagal ang mga ulap sa paligid niya, na nagbibigay dito ng isang kapaligiran ng paraiso. Gayunpaman, nagdulot ito ng lamig sa puso ni Xiaoyan. Anong uri ng taktika ito? Nakilala niya ang hindi mabilang na bilang ng mga eksperto sa mga nakaraang taon. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang tao na maaaring ilipat ang kanyang sariling katawan nang hindi niya nararamdaman ang mga pagbabago. Napalunok si Xiaoyan ng laway. Diretso ang tingin niya sa harapan kung saan nakatayo ang isang figure habang nasa likod niya ang kanyang mga kamay sa di kalayuan. Ang taong iyon ay hindi nagtataglay ng malakas na panggigipit, ngunit si Xiaoyan ay hindi nang ahas na maliitin ang taong ito kahit kaunti. Sigurado siya na ang taong nasa harapan niya ay siguradong ang pinaka-nakakatakot na taong nakilala niya mula nang siya ay isilang. Dahil narito si Xiaoyan, hindi siya mananatiling takot. Mabilis niyang nakontrol ang kanyang emosyon. Masyadong nakakatakot ang lakas ng kabilang partido. Hindi man lang siya nagtataglay ng kahit kay-titing na kakayahang lumaban. Kaya naman, hindi siya nag-aalala na may gawin sa kanya ang kabilang partido. Sa pagkakaroon ng ganoong lakas, ang kailangan lang gawin ng ibang partido ay ang random na iwagayway ang kamay at iyon ay magdudulot ng malubhang pinsala sa kanya. Walang kabuluhan ang paglalaro ng lahat ng walang kwentang panlilinlang na ito. Hahaha. Hindi inaasahan na ang Shao Clan ay aktwal na nakabuo ng isang napakahusay na binata pagkatapos na masayang ang bloodline nito. Ito ay naging dahilan upang wala akong pagpipilian kundi ang maniwala na ang mga aksyon ni Xiao Zuan ay may dahilan. Medyo nanlamig ang puso ni Xiaoyan. Mula sa maikling pangungusap na ito, naunawaan niya na ang misteryosong tao sa kanyang harapan ay nakipag-ugnayan sa kanyang ninuno. Sa madaling salita, ang kabilang partido ay isang matandang demonyo na nabuhay sa hindi kilalang bilang ng mga taon. Pwede ko bang malaman ang pangalan ng matanda? Magalang na tanong ni Xiaoyan. Bahagyang ngumiti ang figurang iyon nang marinig ang tanong ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang lumingon. Ang taong ito ay mukhang nasa 40 taong gulang o higit pa. Siya ay mukhang isang ordinaryong nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang kanyang mga damit ay karaniwan at gawa sa lino. Ang ngiti na sumilay sa kanyang mukha ay naging dahilan upang makaramdam ng katahimikan. Ang ordinaryong hitsura na ito ay medyo naiiba sa naisip ni Xiaoyan sa kanyang puso. Bago siya makabangon mula sa pagkakaibang ito, ang sumunod na pangungusap ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naging sanhi ng kanyang pagkatulala. Ako ang ama ni Zun-Er. Ang ama ni Zun-Er. Hindi nakaimik si Xiaoyan. Narinig niyang binanggit ni Zun-Er na ang kanyang ama ay ang pinuno ng angkan ng Gu at isang tunay na pinakamataas na pag-iral sa mundong ito. Ngayon, ang pinakamataas na pag-iral na ito sa kontinente ng Daochi ay lumitaw sa harap niya na may napaka-ordinaryong hitsura. Battle Through the Heavens. Kabanata 1340. Usapan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon ay hindi sinasadyang tumawa nang makita niya ang kawalan ng ekspresyon ni Xiaoyan. Tanong niya. Nagulat ka ba? Unti-unting nakabawi si Xiaoyan mula sa kanyang pagkagulat nang marinig niya ang tanong na ito. Palihim niyang pinagmamasdan ang nasa harap niya at panay ang tawa. Nakita niyang hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa harap ng nakakatakot na taong ito na may napakalakas na lakas, parang anumang pag-iisip na nananatili sa kanyang puso ay matutuklasan ng kabilang partido. Hahaha. Ako ay tinatawag na Guyuan. Kung saan, nagkita tayo noong ipinanganak ka. Gayunpaman, walang nakakaalam ng aking pagkakakilanlan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay mahinang tumawa. Muling natigilan si Xiaoyan. Hindi niya inaasahan na nakilala niya ang napakalakas na pinuno ng angkan na ito nang dumating siya sa mundong ito.
Maaari ko bang malaman kung anong mahalagang bagay ang naging dahilan ng paghihintay nitong Goklan para sa junior na ito dito? Nag-alinlangan sandali si Xiaoyan bago magalang na nagtanong. Ito ay natural dahil sa bagay sa pagitan mo at ni Zon-er. Ngumiti si Guyuan at sumagot. Bahagyang naging matigas ang puso ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Hindi niya sinasadyang sumimangot at sinabing, hindi ba gusto ng clan head Guyuan na makasama ako ni Zon-er? Hindi ito ang aking intensyon. Hanggat payag si Zon-er, ako, bilang kanyang ama, ay hindi siya pipilitin. At saka, sa kanyang kasalukuyang divine bloodline, kahit ako, itong clan head ng Guklan, ay hindi mapipilit na gawin siya ng anuman. Ngumiti si Guyuan habang nagpatuloy. Kung ikaw iyon, ikaw ay madadaanan kahit na hindi ka kasing lakas ng rurok ng mga nakababatang henerasyon. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ang mga salitang ito. Agad na bumalot ang kagalakan sa kanyang mga mata. Karamihan sa mga miyembro ng Guklan sa Gu-realm ay puno ng puot sa kanya. Gayunpaman, itong si Guyuan sa kanyang harapan ay medyo lampas sa kanyang inaasahan. Maraming salamat sa clan head Guyuan. Pinagdikit ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay at masayang nagsalita. Hindi ka dapat magmadaling magsaya. Bagamat hindi ko pipigilan kayong dalawa, ang ilang elder ng Guklan at ilang mas matatandang buhay ay nakakaramdam pa rin ng ilang hinanakit tungkol sa relasyong ito. Kung tutusin, si Zon-er ay may divine bloodline na hindi lumilitaw sa loob ng Guklan sa loob ng 1,000 taon. Sila ay natural na hindi handang magkaroon ng ganoong bloodline na maging hindi perpekto. Hindi magiging madali mula sa pananaw ng aking posisyon bilang pinuno ng angkan ng Gu, hindi ako makapagbigay ng maraming tulong sa iyo. Tahimik si Xiaoyan habang tumatango. Siyempre, maliban sa posisyon ng clan head, ako rin ang ama ni Zon-er. Natural na magugustuhan ko ang isang bagay basta ito ang gusto niya. Mahinang ngumiti si Guyuan at sinabing, hindi ako masyadong nasisiyahan sa iyo. Bagamat nasayang ang bloodline sa iyong katawan, nagagawa mong umasa sa iyong sariling pagsusumikap upang makamit ang isang bagay na hindi talaga kapuri-puri sa mga taong hindi ito kapuri-puri. Sa totoo lang, kung alam ko lang ang mga resulta ngayon, hindi ko na sana ipinadala si Zon-er sa Shao Clan noon. Hindi inaasahan na hindi ko lang nakuha ang bagay na iyon, nawalan din ako ng anak na babae. Malaking kawalan talaga ang trade na ito. Napangiti na lang si Xiaoyan sa mga ganyang salita. Hindi siya naglakas loob na sumagot. Hindi ako makikialam sa usapin ninyong dalawa. Gayunpaman, kailangan kong ipangako mo sa akin ang ilang bagay. Tumibok ang puso ni Xiaoyan nang marinig niya ang mga salitang ito. Maingat niyang tinanong. Maaari ko bang malaman kung ano sila? Relax, hindi ito isang bagay na mahihirapan kang makamit. Umaasa lang ako na kapag magkasama kayo ni Zon-er sa hinaharap, payagan mo siya. Na magpanatili ng hindi nagalaw na katawan bago siya makarating sa Daosheng class. Saglit na nag-alinlangan si Guyuan habang nagsasalita siya. Agad na napahiya ang mukha ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Hindi niya akalain na ang bagay na gusto ni Guyuan na ay pangako niya ay isang katawa-tawang kahilingan. Nagpakita ba siya na tulad ng isang taong may di makontrol na pagnanasa sa sex? Hahaha. Ang isang kabataan ay hindi maiiwasang magkaroon ng mga sandali na ang isa ay pabigla-bigla. Bukod dito, kayong dalawa ay hindi madalas na magkasama. Ubo. Hindi sinasadya at tuyo na umubo si Guyuan. Sinabi niya. Ang pangunahing bagay ay ang bloodline sa loob ng katawan ni Zon-er ay hindi matatag, at hindi ka rin miyembro ng Guklan. Kung random kang magsasagawa ng pakikipagtalik, masisira nito ang bloodline sa loob ng katawan ni Zon-er. Kung sakaling mangyari ang ganoong bagay, malamang na ang mga matatandang tao mula sa clan ay kikilos ng malakas. Dapat mong malaman ang mga kahihinatnan. Mapait na ngumiti si Xiaoyan at tumango. Lumitaw ba sa kanyang harapan ang dakilang taong ito upang kausapin siya tungkol sa medyo katawa-tawang bagay na ito? Ito ay isang bagay na ipinapaalala ko lamang sa iyo sa pagdaan. Ang pinakamalaking dahilan para ipakita ko ang aking sarili ay dahil sa Toshi Ancient Gods Jade sa iyo. Huminto si Guyuan. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Xiaoyan at dahan-daang nagsalita.
Hindi sinasadyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan nang marinig niya ang mga salitang Toshi Ancient Gods Jade. Natural na alam niya na itong Toshi Ancient Gods Jade ay isang mahalagang bagay sa loob ng Xiao Clan. Ang dahilan kung bakit nahuli ng Hall of Souls ang kanyang ama ay dahil sa mahiwagang sinaunang piraso ng Jade na ito. Gayunpaman, halos walang nakakaalam na kasama niya ang sinaunang Jade. Ang Toshi Ancient God ay ang huling Daudi sa kontinente ng Daochi. Pagkatapos niya, wala ni isang tao ang nakaabot sa antas ng isang Daudi, na umiiral lamang sa mga alamat kahit ngayon. Nagsalita si Guyuan sa kanyang sarili nang hindi nag-aalala tungkol sa pagbabago sa ekspresyon ni Xiaoyan. Ito ay usap-usapan na noong namatay ang Toshi Ancient God, nag-iwan siya ng Daudi remains. Sa loob nito ay naglalaman ng mga sikreto ng paglusot sa klase ng Daosheng. Walang nakatuklas na nananatili ang Daudi kahit ngayon, isang malaking labanan ang sumiklab sa 8 sinaunang angkan at ilang super factions ng Central Plains maraming taon na ang nakakaraan. Sa huli, nananatili lamang sila sa iyong God Jade. Ang bagay na ito ay karaniwang nahahati sa 3 piraso, ngunit pagkatapos na makaranas ng isang serye ng mga kaawa-awang labanan, ito ay nahati sa 8. Tahimik na tumanggaw si Xiaoyan. Malabo niyang alam ang ilan sa mga bagay na ito. Gayunpaman, palagi niyang iniisip na ang Toshi Ancient Gods Jade ay nahahati lamang sa 3 piraso, ngunit mayroon talagang 8 sa kanila. Ang dahilan kung bakit nakuha ng Hall of Souls ang iyong ama ay dahil sa Toshi Ancient Gods Jade ng Xiao Clan. Bahagyang kumunat ang noo ni Guyuan nang banggitin niya ang Hall of Souls. Ang Han Clan ay palaging ang pinakakakaiba at misteryosong clan sa 8 sinaunang clan. Noon, ang Gu Clan at ang Xiao Clan ay nagsanib kamay at nakipagdigma sa kanila. Parehong partido ang nauwi sa kani-kanilang mga pagkatalo, ngunit hindi namin nagawang magdulot ng labis na pinsala sa Han Clan. Pagkatapos noon, si Xiao Zuan ang naging clan head ng Xiao Clan. Gayunpaman, nagkaroon kami ng malaking pagkakataon sa Xiao Clan. Si Xiao Zuan ay napalibutan at pinatay ng maraming eksperto mula sa angkan ng Han kaya napaluhod ang Xiao Clan. Nawalan ng suporta ng angkan ng Xiao, ang angkan ng Gu ay hindi nakapagdeklare ng digmaan laban sa angkan ng Han ng mag-isa dahil alam ng lahat na ang dalawang angkan ay magdaranas ng malaking pagkatalo kung tayo ay maglalaban, na magbibigay ng pagkakataon sa ibang mga paksayon. Kaya, nagpatuloy ang mga bagay hanggang ngayon. Mula sa ilan sa mga aksyon ng Han Clan sa mga taong ito, malamang nahanda silang magdulot muli ng gulo. Kaya, itong Ancient God Jade na ito ang tiyak na magiging target nila. Kung papayagan silang makuha ang lahat ng Ancient God Jade, ang lakas ng Han Clan ay tiyak na tataas at masisira ang ekwilibriyo. Ang ekspresyon ni Guyuan ay medyo libingan habang pinag-aaralan niya si Xiaoyan. Sabi niya, dapat mong malaman kung gaano kahalaga ang Toshi Ancient God Jade, tama ba? Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Gayunpaman, isang imahe ng mundo ng magma sa ilalim ng lupa ang biglang sumilay sa kanyang puso. Ang lugar na iyon ay ang mundo ng magma sa ilalim ng Jianan Academy. May isang bagay sa dulo ng magma na naging dahilan upang mag-react ang Toshi Ancient God Jade sa kanyang kamay. Maaaring ang katapusan ng mundo ng magma ay ang nakatagong lokasyon ng mga labi ng Daudi. Pinag-iisipan ni Xiaoyan ang iniisip. Nakakuha siya ng premonition na ang bagay sa dulo ng mundo ng magma ay talagang napakahalaga. Ano ang intensyon ng clan head na si Guyuan? Nakabawi si Xiaoyan at dahan-dahang nagtanong. Nagsimula si Guyuan sa Xiaoyan. Pagkaraan ng ilang sandali, umiling siya at walang magawang sinabi. Ayon sa intensyon ng mga matatandang iyon mula sa loob ng angkan, nais nilang ibigay mo ang sinaunang Jade sa iyong mga kamay sa angkan ng Gu para itago, ngunit sa palagay ko ay ayaw mong ibigay ito. Malumanay na tumanggaw si Xiaoyan at sumagot. May bakas ng espiritual na imprint ng aking ama sa loob ng sinaunang Jade. Kailangan kong umasa dito upang matiyak kung buhay pa siya. Sa makatuwid, tiyak na kailangan kong panatilihin ang sinaunang Jade na ito. Ang Toshi Ancient God Jade ay ang pinakamahalagang bagay ng Xiao Clan. Kung talagang dumating sa panahong iyon sa hinaharap, hindi magdadalawang isip si Xiaoyan kahit kaunti kung kailangan niyang gamitin ito para ipagpalat kay Xiaozan. Ito ay isang chip. Gamit ito sa kanyang mga kamay,
hindi papatayin ng Hall of Souls ang kanyang ama. Gayunpaman, kung ibibigay niya ang sinaunang Jade sa Gu Clan, ang Han Clan ay maaaring talagang gumawa ng ilang walang puso at kabaliwan na mga bagay kapag nalaman na wala na itong pag-asa. Tila inaasahan na ni Gu Yuan ang sagot na ito. Kaya naman, hindi siya nagpahayag ng ibang ekspresyon. Ang tanging ginawa niya ay walang magawang tumango habang sinasabi. Nahulaan ko na ang sagot na ito. Pasensya na, Clan Head Gu Yuan. Humingi ng tawad si Xiaoyan. Ang mungkahi na ito ay hindi ko ginawa sa simula. Gayunpaman, ang ibang mga matatandang tao ay hindi madaling papayag na dalhin ka ng ganoong mahalagang bagay sa harap ng Han Clan. Umiling si Gu Yuan. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo na ito, pag-uusapan natin ito sa hinaharap. Ang Heavenly Tomb ay magbubukas sa isa pang 2 araw. Tatalakayin natin ang usapin ng sinaunang Jade pagkatapos mong makalabas sa Heavenly Tomb. Tumango si Xiaoyan. Sisigat pa lang sana siya nang biglang lumitaw ang rumaragasang hangin sa paanan ng bundok. Agad na sinundan ng kanyang mga mata ang tunog at tumingin sa ibabaw, tanging isang figure ang mabilis na sumugod. Ang figurang iyon ay si Zon talagang ang kaso ng isang babae na ikakasal kapag siya ay nag-mature na. Sa nakikita kung gaano siya galit, nag-aalala siya na may gagawin ako sa iyo. Walang magawang ngumiti si Gu Yuan nang makita niya si Zon na mabilis na sumugod. Pagkatapos nito, sinabi pa niya kay Xiaoyan. Tapusin na natin ang pag-uusap natin ngayon. Alalahanin mo ang bagay na ipinangako mo sa akin. Huwag lumampas sa linya. Bukod pa rito, protektahan ng maayos ang sinaunang Jade. Matapos tumunog ang huling salita ni Gu Yuan, unti-unting nawala ang kanyang katawan. Hindi sinasadyang nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang makita niyang nawala ang figure ni Gu Yuan. Kasunod nito, ibinaling niya ang kanyang ulo at sinulyapan ang napakagandang figure na sumusugod. Ang kanyang mukha ay tense, at ang kanyang magandang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi niya sinasadyang ngumiti. Ang babaeng ito,